Matapos ang Rice for All program, pinag-aaralan din daw ng Agriculture Department na magkaroon ng Pork for All program. Lalo't mahal pa rin ito. Pero tulad din ng murang bigas, sa mga limitadong tindahan lang yan at hindi sa lahat. Nakatutok si Darlene Kai. Dahil nasa 380 pesos ang kilo ng laman ng karneng baboy at 420 pesos para sa liempo, isang beses kada linggo o minsan hindi na nagpo-pork ang pamilya ni Teresita. Wala naman magagawa kundi magtipid. Puti na ang bukabo budget. Mas mahal pa nga ang ilang presyo sa pinakahuling monitoring ng Agriculture Department sa Metro Manila. Pati tuloy mga nagtitinda, high blood na rin. Dati nakakover kami tiga-4 na baboy, ngayon isang baboy hindi pa maubos. Matumal na, mahal pa. Minsan hindi pa makasampa sa punan. Ilang araw nang pinalulutang ang posibleng pagtatakda ng maximum suggested retail price o MSRP sa karneng baboy na sinang-ayunan ng ilang agriculture group. We think na kailangan mag-declare ng MSRP dahil yung price naman ng farm gate is between 240 to 150. But ang price ng retail umabot ng 400. So dapat ma-adjust yung price. Totoong ramdam pa umano ang epekto sa supply ng pagtama ng African swine fever noong 2024. Yun ang effect ng ASF noong last year. So yung nawala na partner or yung mainahin at that time, yung anak kasi is around 5 to 6 months. So apektado yung January to May natin. Pero sapat pa rin umano ang supply ng baboy dahil sa importation o pag-angkat, kaya wala umanong rason para sumampa sa 400 pesos ang kilo ng pork. Kaya sisilipin ng Agriculture Department kung may mga nananamantala. Hindi pa masabi ng DA kung saang punto napapatungan ng mataas ang presyo ng baboy. I cannot say kung saan yung mga problema, but nagkaroon na pag-aaral at magkakaroon nga ng additional consultation this week para may latag lahat kung ano yung nakita na issue, and then magkakaroon na nga ng MSRP. Pinag-aaralan na rin ang posibilidad na magkaroon ng Pork for All program tulad ng ginawa sa bigas, kung saan direktang bibili ng supply ang DA sa importers sa traders para ibenta sa mas murang halaga, pero limitado pa rin sa kadiwa outlets at ilang piling bagsakan. Samantala, mahal din ang sibuyas na 220 pesos ang kilo sa Litex Market at mas mahal pa sa ilang presyong na monitor ng Agriculture Department itong Sabado. Pero asahan umanong magmumura yan dahil simula na ng anihan at tuloy pa rin ang pagpasok ng imported onions. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, bukod sa mga pagbaha gaya ng naranasan sa Metro Manila, nagka-landslide sa ilang bahagi ng Luzon. Sa bahaging ito ng Pinukpok, Kalinga, nagkalat ang mga bato na kasama sa gamuhong bahagi ng bundok. Halos matakpan na nito ang buong kalsada, kaya wala nang nakaraang sasakyan. Naglalakihang tipak ng bato rin ang humambalang sa daan sa Tuwao, Cagayan. Ayon sa Pag-asa, ang mga pagguho ay maaaring dahil sa mga pag-ulang dala ng shear line at localized thunderstorms. Posibleng maulit ang mga pag-ulan bukas base sa datos ng Metro Weather. Sa umaga, may kalat-kalat na ulan na sa ilang bahagi ng Luzon gaya ng Palawan, Cagayan, Cordillera, pati sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pagsapit ng hapon, halos buong Luzon na ang ulanin. May malalakas na buhos ng ulan lalo na sa Cagayan, Isabela at Aurora, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila, mataas ulit ang tsansa ng thunderstorm bandang hapon. 4 na weather systems ang nakaka-apekto ngayon sa bansa, kasama ang amihan, shear line, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies. Sabi ng Pag-asa, magkakaroon ng panibagong bugso ng amihan ngayong linggo kaya posibleng lumamig ulit ang panahon sa Luzon sa mga susunod na araw. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happening. Post V-Day weekend is family time para sa Dantes Squad. Sa IG snaps ni Mary Rivera, pretty in pink ang kanilang panganay na si Ate Zia. Enjoy naman sa pool si Sixto na may sweet message din para sa kanyang mama. Nag-share din ng sweet kiss ang Dongyan by the sofa.
12 years together na sina Shaira Diaz at fiancé na si E.A. de Guzman. Sinelebrate ng dalawa ang kanilang last anniversary as girlfriend and boyfriend before they walk down the aisle this August. Sa post, very thankful daw si Shaira kay E.A. at excited na rin siya for the new chapter of their lives together. Nahuli kam ang pagtangay sa cellphone ng isang naka-livestream na netizen sa Negros Occidental. Sa video, makikitang live na naglilinis ang biktima. Hanggang sa iniwan nito ang cellphone sa taas ng mesa para maglaba. Maya-maya pa, isang lalaki ang pumasok at nagmanman hanggang sa kinuha na nito ang cellphone. Hindi nagawang putuli ng suspect ang naiwang naka-livestream, kaya huli kam ang pagtangay niya sa cellphone. Natukoy na ng pulisya kung sino ang suspect at kasalukuyan ng tinutugis. Mula 1996 pa nang simulan natin ang Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project, umabot na po yan sa mahigit 215,000 ang natulungan ng GMA Kapuso Foundation na nangailangan ng dugo, ayon yan sa Philippine Red Cross. Kabilang dyan ang mga nagkadengue. Naku, dumarami ngayon yan sa ilang lugar sa bansa. Kaya naman taus-puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng bayaning kapuso na nag-alay ng kanilang dugo nitong nakalipas na Sabado. Naging makabuluhan ang Valentine's date ng magkasintahang si Ronnie at LV na nag-donate ng dugo sa isinagawa nating bloodletting project nitong nagdaang Sabado. Para makapagtulong po sa kapwa-tao. Malinis, ang dugo ko malinis, mabago, para maibigay ko sa iba. First time ko po magpa-donate ng dugo. Mas masarap para sa pakiramdam. Ngayong buwan ng mga puso, nag-uumapaw na pagmamahal ang ipinaramdam ng ating mga bayaning kapuso sa Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation at Philippine Red Cross sa Ever Commonwealth, Quezon City. Dinaluhan ito ng iba't ibang grupo at individual. We are here to give love to our fellow man, to give love to our fellow Filipinos. Ang pagbibigay ng dugo, ang sukdulan, kung akong tatanungin ninyo, sukdulan ng pagpapakita ng pagmamahal dahil ang inaayos ninyo, ang pagmamahal na binibigay ninyo ay para madugtungan ng buhay yung taong hahandugan mo ng dugo. Namahagi rin tayo ng mga pagkain at freebies sa tulong ng ating mga sponsor. Nagbigay saya rin ng ilang performers at banda. At dahil sa inyong kabayanihan, nakalikom tayo ng 1,907 blood bags. Napupunta po to sa iba't ibang mga hospital na nangailangan ng dugo as long as may request po sa atin. At saka nasi-share po natin to sa iba't ibang mga blood centers ng Philippine Red Cross sa Metro Manila kung saan mang may kailangan. Kami ang bayani ng Kapuso. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Pwede umanong maawi sa kaso ang pagbaliwala sa regulasyon kaugnay ng tamang pagkakabit at material na ginagamit sa campaign posters ayon po yan sa COMELEC. May paalala rin ang komisyon kaugnay ng negative campaigning na hindi naman daw bawal maliban na lamang kung gawaing kriminal na tulad po ng libelo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Umaabot na sa 21,000 ang violation sa regulasyon ng COMELEC kaugnay sa mga campaign poster na dapat ay nakakabit sa tamang lugar, nasa wastong sukat at biodegradable ang material. Kaya ganyan karaming notice to remove ang ipapadala ng COMELEC sa senatorial candidates at party list. Sabi ng COMELEC, pwedeng mauwi sa kaso ang pagbaliwala sa babala nito. Nag-propose na rin ang inyong lingkod sa Commission and Bank to empower the Task Force Baklas to file the necessary disqualification and criminal cases against those who will not be complying. Sa pag-init ng kampanya, natanong ang COMELEC tungkol sa negative campaigning o yung pagsasalita ng negatibo tungkol sa ibang kandidato. Sabi ng COMELEC, hindi ito labag sa batas, pero kung bordering on something which is already criminal, o dalawa po ang pwede, either
disqualification ng kandidato and at the same time, criminal case mismo laban dun sa kandidato na involved. Itinanggi rin ng COMELEC na nahack ito, gaya ng ipinost online ng isang grupo na nagpakita pa ng umunoy data leak ng COMELEC. Binerify na rin namin yung lahat ng mga social media pages, yung website ng COMELEC, etc. At wala po, hindi po kami na-subject sa hacking. Ganun pa man, mag-iingat daw ang komisyon sa mga hacker lalo't bubuksan sa publiko ang kanilang precinct finder 2 linggo bago mag-eleksyon. Doon makikita ng lahat ng botante kung saang presinto sila boboto. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Inabot na nga ng siyam-siyam ang inihintay na tulong mula sa gobyerno. Paso pa ang natanggap na cheque ng isang dating OFW mula po sa OWA. Idinulog niya yan sa inyong Kapuso Action Man. 7 taong nagtrabaho sa Dubai si Chrisley bago tuluyang nagbalik bansa nitong Disyembre 2023. Humingi po ako ng assistance sa OWA kasi nga po parang back to zero po ako para makatulong sana pang simula ulit. Follow up po ako ng February. Sabi, processing daw. Parang nawawalan na rin ng pag-asa kasi ang tagal na po eh. Tapos parang paulit, pag sinasabi pa, pag pinapollow up po, pare-parehas lang naman yung sinasabi sa akin. Hanggang sa ang inaasahang tulong sa ilalim ng programa na Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, inabot na raw ng 1 taon. Noong December 27, 2024, tumawag po sila sa kuya ko, sa kapatid ko, na sinabi na approve daw po yung final ko, may cheque daw po. Pero nang ipapa-encash na sa bangko ang 20,000 pisong cheque, Ang sabi sa akin, hindi na pwedeng palitan kasi lagpas na ng 180 days yung cheque. Pinapalitan ko po sa OWA. Nung time na rin na yun, pinasa ko po yung request para sa reissue. Kaya nga po kami dumudulog doon para matulungan po kami, may pang simula. Kaso po, kung ganyan po yung process nila, paano po kami magkakapag simula ulit? Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa OWA Region 4A. Paliwanag ng hepe ng OWA Welfare Assistance Program ng Region 4A, Hunyo 28, 2024 pa available ang cheque ni Chrisley. Ilang buwan daw silang nag-message at tumawag sa OFW pero wala raw itong tugon. Disyembre 2024 na raw ito sumagot. Pero dahil 6 na buwan na ang nakalilipas, napaso na raw ang cheque. Pinaproseso na nila ito makaraang maibalik ni Chrisley ang cheque. Paliwanag ni Chrisley, madalas na walang telco signal sa kanilang lugar kaya nahirapan siyang makatanggap ng mga mensahe at tawag. Sa ngayon ay na-release na ang updated na cheque ni Chrisley. Nagpapasalamat po ako kasi malaking tulong din po yun. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyo. Kapuso Action Man! Inirerekomenda ng PNP-CIDG na isama bilang primary suspect sa Degamo murder case si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Ayon sa CIDG, may nadiskubre silang mga bagong ebidensya gaya ng mga armas at pampasabog. Bukod kay Teves, may 9 na iba pa silang isinama sa rekomendasyon na inihain sa Department of Justice. Hindi na sila nagbigay ng karagdagang detalye kaugnay nito. Sa ngayon, hindi raw muna magbibigay ng komento tungkol dito ang kampo ni Pride Teves. Mahigit 47 million pesos na halaga ng shabu na nakabalot pa sa mga foil na may label na dried fruit ang nasabat ng PIDEA sa Bulacan sa 5 suspect. Ang bentahan ng droga ay tila family business na raw ng mga suspect. Nakatutok si James Agustin. Sa isang bahay sa Barangay Tikay, Malolos, Bulacan, na-aresto ng mga operatiba ng PIDEA. Ang 2 babae, 3 lalaki sa kinasalanan drug bypass operation. 7 kilo ng shabu ang nakita nakasilid sa foil na may Chinese characters at may label ng dried fruit. Nagkakahalaga ang droga ng 47.6 million pesos. Ayon sa PIDEA, isa sa mga babaeng sospek ay dati nang nakulong dahil sa kasong may kinalaman din sa droga. Napansin natin na bumabalik sa kanyang dating gawain at upon surveillance, nakita natin na malaki pa rin yung galaw niya.
So doon nagsimula talaga yung pagkasa natin ng bypass operation. Sabi ng PIDEA, kabilang sa area of operation ng mga suspect ang Bulacan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Ang pagbebenta ng droga tila family business na raw ng mga ito. Base nga sa aming pag-iimbestiga, magkakamag-anak ang mga ito. Ganon din yung nobya ng isa sa mga suspect. So technically, hindi sila basta small time lang na gumagamit sa loob, hindi ito isang drug din. So talagang nakakuha natin isa sila sa mga pinagmumula ng droga doon sa area. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang mga suspect na nakakulong ngayon sa PIDEA headquarters. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Dahil po nasa ospital, humingi ng paumanhin si Pope Francis sa hindi niya pagdalo sa isang misa sa Vatican City kahapon. Ayon po sa Santo Papa, kailangan pa niyang sumailalim sa gamutan dahil sa sakit na bronchitis. Pero bumubuti naman ang kanyang lagay batay sa kanyang laboratory tests. Na-admit sa isang ospital sa Rome si Pope Francis nitong Biyernes dahil sa respiratory tract infection. Pinayuhan po siya ng mga doktor na magpahinga. From one queen to another, todo ang suporta ni Michelle D sa kanyang pinsang si Winwin Marquez now vying for the Miss Universe Philippines crown this year. Sa gitna niyan, busy si Michelle sa kabi-kabilang projects kabilang ang isang sneak peek na inihanda niya for the fans. Makichika kay Aubrey Carampel. Pasabog sa ganda at sobrang Latina. Blonde hair in a red heart two-piece suit si Sparkle Beauty Queen Michelle D sa kanyang Valentine's Day post. Caption niya, "Nagniningning aking corona." At namumula na raw siya sa mga susunod na ganap next month. Ang HVD post, sneak peek daw ng isang big pasabog na i-reveal soon. Marami raw siyang naka-line up na projects and activities, kabilang na ang muling pagdalo sa Fashion Week at pupunta rin daw siya sa Amerika. Milan, Paris is always on my schedule, so that's something to look out for. And I'll also be flying in LA early March as well. And that's something I wish I could tell all of you, pero hindi ko pa po pwedeng ilabas. So it is something that involves the music industry and Filipino-American artists as well. Bukod dyan, excited na rin si Michelle sa paghahanap sa Miss Universe Philippines 2025. Puksaan ni Surreal sa dami ng nagagandahang candidates. May fresh faces at pageant veterans. Kabilang ang pinsa ni Michelle and kapwa Sparkle artist na si Winwin Marquez. Full support si Michelle kay Win na isa ring title holder as first Filipina to win Reina Hispano-Americana noong 2017. All-out support for her. Of course, me and the rest of the Marquez family are really, really excited for her to perform and enjoy this whole journey to the crown. Syempre, Winwin has an amazing story that the whole universe really deserves to hear and see. And syempre, kailangan abangan ang kanyang lakad. Because, idol ko po talaga siya. Sila na nanay ko. Napapanood naman si Michelle sa Kapuso Prime Action Series na Lolong Bayani ng Bayan bilang si Apong Ayo, ang tagapangalaga ng makapangyarihang hiyas na ubdaw. Nabuwis buhay na hinanap ni Lolong para mapagaling ang kanyang boss mahal na si Elsie. Malaking karangalan daw para kay Michelle na mapabilang sa dambuhalang serye. I have been a big fan of Lolong 1. Of course, Ruru is an amazing co-actor. We were together in Black Rider as well. Kaya when they gave me the character sketch of Apong Ayo, syempre nakakatawa po ng puso that GMA and Sparkle really gives me opportunities to shine as an actress as well. I can't deny, medyo malalim po yung pinagdaanan ko na Tagalog doon, pero nairaos naman po. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga buena mano kong chika this Monday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Luan G. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Luan. Salamat sa iyo, Luan. Thanks, Luan. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.